Mga sangkay, nagkakagulo po ngayon yung mga Pilipino, mga sangkay sa ating bansa. Ano nga ba ang nangyari? So sobrang dismayado ngayon yung marami sa mga kababayan po natin. Alam niyo kung bakit? Nagpupuyo sa galit yung mga Pinoy? Malalaman niyo po ngayon mga sangkay. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, i-subscribe niyo po ang ating YouTube para lagi po kayong updated sa mga ina-upload po nating video. Mga komentaryo, mga opinion, mga sangkay natin, mapapanood niyo po dito, okay? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Ngayon kasi mga sangkay, ito yung balita. Galit na galit yung mga Pinoy. Kahit po yung mga nakakausap ko sa kalye, nagpagas ako nakaraan, kahapon, o kagabi ata yun. May nakausap po ako, sabi niya, pambihira, dismayado kami, kasi ganito daw, ganito. So, ito pala yung dahilan nun. Pagpapatupad ng 85 wage increase, sa NCR nga lang to eh. Ipinatigil ng korte sa Pasig. Ano nangyari mga sangkay? Dismayado ang mga manggagawa sa utos ng Pasig RTC na pansamantalang itigil ang 85 pesos na aumento sa sahod. Kita nyo mga sangkay? Barya nga lang yan eh. 85 pesos. Magkano ngayon yung isda? Magkano ngayon yung karne? Kahit nga gulay, sobrang mahal. 'Di ba? Ultimo sibuyas, napakamahal. Grabe. Grabe ito nangyayari sa Pilipinas, no? Ewan ko ba? Sa Metro Manila, ipinagtataka naman ng ilan kung bakit nang himasok ang isang korte sa usapin ng dagdag sahod, gayong dapat wage board ang tumatalakay rito. May report si Bernadette Reyes. Araw ng sweldo ngayon pero may mga hindi masaya dahil ang kakapatupad lang na dagdag sahod sa Metro Manila, pinatigil. Nakaka-disappoint po na yung pagtsatsaga ko po, ma'am, parang mababaliwala po ulit. Tapos baka po matuloy po ulit yung pagre-resign ko, ma'am. Sana hindi na lang nag-declare na merong dagdag na sahod, di ba? Oh. Ayan na. Narami po yung galit. Sana daw hindi na lang nag-declare para hindi po umasa kasi pinaasa po yung mga Pinoy. Itong komentaryo po natin, hindi na po pasok dito, hindi na po kabahagi dito yung politika sa Pilipinas. Kasi sa totoo lang mga sangkay, hindi naman na po tayo katulad before na nakikipagbardagulan para sa sinusuportang politiko. Neutral po tayo. At ngayon, mga sangkay, kumbaga wala na pong DDS dito, wala pong dilaw, wala pong pink o green. Lahat tayo ay Pilipino. At siguro naman, kahit barya lang to, mga sangkay, mahalaga ito sa mga kababayan po natin. 'Di ba? What is 85 pesos? 'Di ba sila naawa sa mga Pilipino? Actually, dapat nga buong Pilipinas to eh. Dapat nga, pare-parehas na po yung sahod sa Pilipinas. Hindi yung, dapat pare-parehas na po yung minimum wage sa buong bansa. Hindi po sa NCR lang, kaya nga lang, wala po tayo magagawa eh. Kasi, hindi naman tayo federalism eh. Kung federalism sana, kung federal form of government or federal parliamentary, or parliamentary federal system po sana tayo. Di sana yung mga probinsya pare-parehas po yung sahod. Lagi pong nakaasa sa Metro Manila kaya nag-uumpukan dito yung mga tao eh. 'Di ba? Tapos ito 85 pesos. Nadagdag sa pasahod. Ito turn down. Patitigil. Bakit doon nang himasok yung korte? Ito yung tanong na marami. Para hindi naman nag-e-expect ang taong bayan. Ganun na nga lang kaliit yung tapos binawi pa, di ba? That's the point. Ganun na nga lang kaliit, di ba? Pambihira. Ang sakit kaya.
Pinabura ng Pasig Regional Trial Court ang hiling ng mga kumpanyang Redicon Trading and Construction Corporation. Kita nyo? Mga kumpanya. Ang kalaban po talaga natin dito, mga sangkay, mga dambuhalang mga negosyante. Yan po ang problema. Kaya, alam nyo, ang solution po dito sa ating bansa, tanggalin na po yung restriction sa mga dayuhang negosyante. Lahat. Buksan ang ekonomiya sa lahat ng mga negosyanteng dayuhan. At gawing 100% ang ownership para nang sa ganun, itong mga dambuhalang negosyante, magkaroon po sila ng kalaban at hindi po maaabuso yung mga Pilipino. Kasi kapag may mga kalaban po yan sila, mga sangkay na mga dayuhang negosyante, matitigil po yung kanilang pang-aalipusta sa mga Pinoy. Ginagawa po nilang itong nakakalungkot kapwa natin Pilipino po yung mga yan. Tapos tayo po ay niloloko. Tayo po ay ginuulangan. Alam nyo kapag yung mga dayuhang negosyante ay nagsipasok sa Pilipinas, kapag 100% ownership na po yung nakalagay sa constitution natin pagdating po sa mga foreign investors, nako, ang Pilipinas ay mapupuno ng mga negosyante. Doon po yayaman ng Pilipinas. Dadami po yung trabaho at tataas yung pasahod. Hindi lang triple, masigit pa. Kaya ito, barya ito mga sangkay. Sobrang barya po yan. At R2 Builders Incorporated. Ang umento raw kasi sa sahod, posibleng ikalugi o kaya'y tuluyang ikasara ng mga negosyo o kumpanya. Hindi tayo naniniwala dyan. Alam niyo yung solution dito sa mga mambabatas, magkaroon na po ng economic charter change. Mga kababayan, wake up. Kailangan po natin dito ng tsa-tsa pagdating po sa sistema ng ekonomiya. Gawin na nilang 100% ownership pagdating po sa mga foreign investors or foreign investment. Kapag ginawa po ng mga mambabatas yan from Congress to from House of Representatives to Senate, pag naaprubahan po yan mga sangkay ng presidente, guys, dadayuin po tayo ng sandamakmak ng mga negosyante. At kapag nangyari yun, wala pong magagawa yung mga dambuhalang mga negosyanteng Pinoy na nasa ating bansa na siyang dahilan kung bakit hirap na hirap ang mga Pilipino. Kita mo yung pasahod nila, mga sangkay, kung magkano lang. Tapos sasabihin po nila, malulugi sila. Parang Meralco lang, di ba? Sino sasagot sa system loss? Ang bihira, Ang bihira talaga. Well, eto. Sa 85 pesos na dagdag sahod, first tranche pa lang nito na 60 pesos ang ipinatupad nitong July 25. Habang ang kulang na 25 pesos, sa Enero pa magiging epektibo. Grabe, no? Pero paglilinaw ng DOLE, dapat pa rin ibigay ang dagdag sa mga araw bago inilabas ang TRO. Meron ng vested right yung magagawa namin. So, hindi na dapat isauli yun. Kasi at the time it was prepared and at the time it was received, wala pang order yung National Wages and Productivity Commission na suspended. Paliwanag ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng NCR, ang National Wages and Productivity Commission dapat ang magre-review kung may apila sa dagdag sahod. Hindi rin malinaw kung bakit na TRO ang pagpapatupad sa buong NCR. Diba? Ba't kasi korte? Gayong sa Pasig lang naman nakahain ng kaso. Correct. It's supposed to be between the parties. Hindi ko rin mawari, maintindihan. Kasi ang proseso namin. Alam nyo na, gumagalaw yung mga oligarko, guys. Ayaw po nilang mababa yung kikitain lang nila, mga sangkay. Ay, from regional trial, RTWPB, ay pupunta po sa NWPC. Yun through appeal po. So, yun kung meron hong grave abuse of discretion on our part na meron kaming hindi sinunod sa guidelines ng minimum wage fixing. Gustong imbestigahan ng kamanggagawa party list sa Kongreso ang anilay pangingialam ng Pasig RTC sa wage hike at pagsapaw ng korte sa wage board. Tama lang yun.
Nasa 1.4 million na mga minimum wage earners ang maapektuhan na desisyon ng korte. Kaya naman sa mga susunod na araw, magsasagawa raw ng kilos protesta ang mga labor groups. Ayan na. Kinukondina namin yung TRO ng Regional Trial Court sa Pasig. Hindi dapat ito mangyari at dapat i-assert ng Department of Labor ng Regional Wage Board yung kanilang kapangyarihan batay sa batas na ipatupad yan. Dapat magsalita talaga dito si Bongbong Marcos. So sana po ano to ni PBBM, no? Talagang brasuhin niya yung mga yan. Brasuhin na niya kasi mga abusado itong mga negosyante. Ginagamit po yung kapangyarihan nila para po magulangan yung mga Pilipino eh. Pambira. So ngayon, nagpupuyo sa galit yung mga Pinoy. 85 pesos na nga lang, barya lang, hindi pa maibigay. Anak lang to, kwa. Ang mahal-mahal na mga bilihin. Pilipinas, ano na. Meron tayong YouTube channel, Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.